Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay sabay-sabay po tayong makinig sa salita ng Diyos na ihahatid ng ating kapatid na si Sister Nicole. So yun po, magandang araw po sa ating lahat. And ang ating pong verse for today is mula po sa Matthew 21 verse 22. Sabi po doon, if you believe, you will receive what you ask for in prayer. Samahan niyo po muna ako sandaling manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na to na binigay niyo po sa amin upang makapakinig pong muli ng inyo pong mga salita. Lord, hindi man po personal ang gawain po na to. Alam ko po ang mga salita niyo po, mga pag-aaralan po ngayon tatatak po sa puso't isipan po ng bawat isa po makakapanood po nito. At Lord, alam ko po sa oras na to na kayo po magbibigay sa akin ng more knowledge and wisdom para po maipahayag ko po ng ayos ang mga salita niyo po sa oras po na to. Ito lamang po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po. Sabi nga po sa verse po natin, if you believe, you will receive what you ask for in prayer. Nito po kasi, mga junior high school po siguro ko. Or senior high na po yata. Nalaman ko po yung gusto ko po na kunin na po finally sa college. Gusto ko po sana about po sa mga aeroplano, mga piloto, ganyan po. Sabi po sa akin, mahal daw po yung mga kursong ganon. Parang hindi po kakayanin kapag yun po yung kinuha kong course. Nung nalaman ko po yun, parang may part po sa akin, syempre po, na nalungkot. Kasi po, kailang course na rin po ako na parang gusto kong kunin talaga sa college. Parang lahat po is hindi po pwede. Hindi naman po sa hindi pwede. Yung iba po is hindi po talaga kaya. Parang hindi kaya ng grades ko po, ganun. Hindi pasok. Ito po, nung nalaman ko nga po yun, sabi ko po, bahala na. Kung ano po yung ibigay sa akin, tatanggapin ko po. Yun po yung kukunin ko sa college. And ito po, sabi nga po sa akin, mag-IT na nga lang din daw po ako sa BSU din po. Nag-try po ako. Nagpasa po ako ng documents, mga requirements po doon. Nag-fill up po ako ng application nila. And approve po ako dun. Parang, sabi ko, IT na ba talaga? IT na ba talaga yung para sa akin? Pero, ito po, parang, sabi po sa amin, shinare po niya na, parang, may nag-offer nga po na school na libre po yung pag-aaral about sa mga course po sa aeroplano, ganun po. Sa Batangas po yun, yung PhilSCA po. Ang kinuha ko po dun is yung aircraft maintenance nga po. And, nung mga time po na yun, parang tagilid po ako nun Kasi po, hirap po ako magpasa ng documents na hindi po agad napasa. Parang nakailang ulit
Pakailang try po. Bago po siya as in naging okay. And parang yun po, parang nawawalan po ako ng pag-asa noon kasi ayaw po talaga as in pumasok. Ilang araw ko po yun tinutukan para po makakapagpasa na po ng documents. Sabi po, parang hindi para sa akin yung course. Parang hindi para sa akin yung mga about sa eroplano. Parang unti-unti na po ako nawawalan ng pag-asa. Pero, lagi ko po nung pinagdadasal na, Lord, kung para sa akin po to, kung para sa akin po yung course na to, alam ko po, Lord, na ibibigay niyo po sa akin. Alam ko po na matatanggap po ako doon kung para po talaga sa akin yung course na yun. At kung hindi naman po, okay lang din po. Kung ano po yung ibigay niyo sa akin, yun po yung tatanggapin ko ng buong buo po. Tapos nito lang po nun, after ko po makapagpasa, maayos na po finally yung requirements ko, documents. After 3 days po, nag-email na po sa akin yung PhilSca na, yun nga po, approve application na nga daw po. Sobrang tungtuwa ko po talaga nun na, sabi ko, ang galing, parang as in parang speechless ganun po kasi hindi ko po asahan na ibibigay po sa akin yun ni Lord. Pero ito po yung sa akin po, kung ano't ano man po mangyari is tatanggapin ko nga po kasi po pinagkatiwala ko na po kay Lord lahat kung ano po yung mangyayari sa college life ko. And sa atin din po, kung iniisip po natin na imposible yung mga bagay na yun, posible po. Posible po kay God. Alam naman po ni Lord kung ano po talaga yung desire ng puso po natin. And, yun lang po. Nothing is impossible with God po talaga at dapat po maging consistent po tayo sa ipagpe-pray natin at kung part po yun ng plano sa atin ni Lord, I know na ibibigay niya po yan sa right time po. At dadako na po tayo sa ating praise and worship na pangungunahan po tayo ng ating worship team. Ayan, so sa oras po ito ay patuloy po nating awitan ng ating Panginoon, patuloy po nating sambahin ang ating Diyos sa oras na to. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Jesus, hallelujah. We worship your name, O Lord. Hallelujah. Yes, O Jesus. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Jesus, hallelujah, Lord. We worship your name, O Lord. Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y kadakilain. Walang sa'yo maihambing. Ang ito'y iyong ibig.
Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasakalangit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Tunay na ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Ikaw lamang. Lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y nadakilain. Wala na sa'yong paihambing, ang awit ko'y iyong digin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasakalangit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasakalangit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Patuloy ka namin, Panginoon, na pupurihan, Panginoon. Yes, Jesus. We worship you, Lord. Yes, Jesus.
Sa piling mo, Panginoon. Sa piling mo, Panginoon, kailanman ika'y pagpapalit. Ikaw ang aking buhay at pag-asang sa pisig ko, Panginoon, ako ay tamis ng iyong pag-ibig, nagdaramain sa piling mo, Panginoon, kailanman ika'y pagpapalit. Sa piling mo, Panginoon, kailanman ika'y Panginoon, kahit na anong mangyari, Panginoon. We will worship your name, O Lord. We will glorify your name, O Jesus. Hallelujah. Sa bawat pagkagising, ang ako'y pupurihin. Puso ko'y laging iyawin para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang tapanan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sanibot sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Bukas lakas, sinamahal kita. Lagi na awitin, pag-ibig mo sa'kin, Panginoon Jesus, purihin ka. Sa bawat pagkagising, nalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging iyawin para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang tapanan mo walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sanibot sa araw-araw. Di ako magsasawang
awitin, lagi na awitin. Pag-ibig mo sa'kin, Panginoon Jesus, purihin ka. Panginoon Jesus, purihin ka. Panginoon Jesus, purihin Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Amang Diyos, ang kapangyarihan sa lahat, patuloy po namin kayong pinupuri, sinasamba, pinaglilingkuran, Ama. Lord, maraming salamat, Ama, sa buhay, sa kalakasan, Panginoon, na patuloy niyo pong ipinagkakalob niyo po sa bawat isa po sa amin, Ama. Lord, patuloy rin po kami nagpapasalamat, Ama, Panginoon, sa nalalapit na pagtatapos, Panginoon, ng aming church renovation, Panginoon. Maraming salamat, Ama, Panginoon, sa mga tao na dinadala niyo, Panginoon, upang maging bahagi, Panginoon, ng aming church renovation, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa kanilang mga puso, Panginoon, na patuloy niyo po silang dinadala, Panginoon, upang sa katagumpayan, Panginoon, ng aming church renovation, Father God. Naniniwala kami, O Diyos, na kayo, Lord, ang magbabalik, Panginoon, sa kanila, Panginoon, ng labis-labis na pagpapala, Ama. Panginoon, dinadalangan ko rin po sa inyo, Father God, ang gawain namin sa araw na ito, Panginoon. Bagamat kami, Panginoon, ay hindi, Panginoon, face-to-face magkakasama, Panginoon. Naniniwala kami, O Diyos, na aming pong Espiritu, Panginoon, ay nagkakaisa, Panginoon. Lord, dinadalangan ko po sa inyo, Father God, ang makikinig ng inyong salita, Panginoon, at manonood, Panginoon, na katagpuin niyo, Panginoon, ang kanilang mga puso, Panginoon, na kayo, Lord, ang mahayag sa kanilang buhay, Panginoon. Maging, O Diyos, Panginoon, ang maghahayag ng inyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa inyong anak, Panginoon, na patuloy niyo pong ginagamit, Ama, upang mas talong lumakas ang aming espiritual na pananampalataya, Father God. Maraming salamat, Ama, sa bawat isa po sa aming, Father God, na patuloy, Panginoon, na maglingkod at magpupuri sa inyo, Ama, na kayo lang po, Diyos, ang aming itataas sa aming mga buhay, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay makita kayo, O Diyos, sa buhay po ng bawat isa po sa amin, Father God. Maraming salamat, Ama, sa kabuti na sa aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus, Lord. Amen. Amen po. Ngayon naman po ay handa natin ang ating mga sarili upang makinig po sa salita po ng Diyos na ihahatid po ng isa sa ating magigiting na nanay, walang iba po kundi si Sister Thelma. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo mga kapatid? Muli tayo ay nasa Sunday service na naman. Muli itong araw ng ating pagsamba sa Panginoon. Pagkabat tayo po ay hiwa-hiwalay dahil po sa pandemic na ito, nananalig ako at patuloy na naniniwala na kayo po ay patuloy na sumusuporta sa ating mga gawain, lalo na po every Sunday sa pakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat ito po ay ating pagkain espiritual. Kaya samahan niyo po ako hanggang sa matapos ang ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Muna, tayo po muna yung manalangin. Panginoon, maraming po salamat sa panibagong buhay, panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord, sa lahat ng mga bagay na amin po nararanasan. Bagamat may mga kahirapan, Panginoon, minitaran po namin ang lahat ay para sa kabuti ng lahat. Ang lahat po ay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ito po ay ayusin mo, ayon sa iyong panahon, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord. Muli po ang salita mo ngayon ay amin pong diringgin. Mangusap ka nga po sa bawat isa, Panginoon. Kami po ay inyong pagpalain sa inyong mga salita. Maging kalakasan po namin ito at patuloy na maging gabay sa aming mga buhay. Maraming po salamat.
basbasan niyo po lahat ng makikinig dito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kumusta na po mga kapatid? Bago po ako magsimula, nais ko muna rin magpasalamat na sa Panginoon na sa lahat ng mga biyaya na nagkakaloob sa atin. Lalo-lalo na nga po, no, itong ating pong ongoing na church renovation. Alam ko po, God provides everything, kaya po matatapos magiging successful ang lahat ng ating mga plano dahil ang Panginoon ay nasa sa atin. Kaya po ang ating pong verse ngayong umaga ay alam ko makaka-relate po tayo ng sobra. Ito po ay patungkol sa God's provision, His divine provision sa mga taong nananalig sa Kanya. Samahan niyo po ako magbasa sa Psalm 127 verse 1. Ang sabi po dito, unless the Lord builds the house, their labor in vain who builds it. Unless the Lord guards the city, the watchman keeps awake in vain. Sa Tagalog po, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay walang ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang salunsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Amen. Purihin ng Panginoon sa kanyang mga salita. Alam po mga kapatid, ang isang pinakamagandang halimbawa na sinasabi dito na ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan kung wala ang basbas ng ating Panginoon. Sa Bible, mababasa po natin sa Genesis 11, ang panahon na kung saan ang mga tao ay nangarap na magtayo ng isang templo, yung Tower of Babel, kung mababasa po ninyo sa Genesis 11 po, no? Na ninais nila, yung purpose or yung intention nila is to reach heaven. Gusto nilang marating ang langit po. At siyempre po, ang isa sa dahilan nito yung fame, yung kasikatan, yung pagiging pagkakilala, yung magiging tanyag sila na ninais ng tao. At ito hindi pinayagan ng Panginoon. Kaya nga po, yung confusion, yung iba't ibang language ay nilikha ng Panginoon upang hindi po sila magkaunawaan. At ito ang naging dahilan upang hindi matuloy o matayo itong Tower of Babel. Sapagkat ang Diyos ang nagtatakda ng lahat ng bagay. Kung may favor ng Panginoon, magaganap ang nais ng tao, ang mga plano ng tao. Ngunit kung wala, sabi nga sa ating binasa kanina, the labor in vain who builds it. Amen po. Actually, itong verse po na ito sa Psalm, ay alam po natin, ang Psalm ay sulat o awit ng mga ginawa po ng ating si Haring David po. Si Haring David, yung ginawa po niya ito, kung mababasa niyo po sa ibaba ng Psalm nito, ay meron tong entitled na For Solomon. Ibig sabihin, ito po ay dinededicate ni Haring David sa kanyang anak na si Haring Solomon. Ano po? Well, in literal, talaga naman ang sinasabi ditong house to build is yung pagnanais ni David na ipagtayo o igawa ng templo ang Panginoon noong unang panahon. Po, pero hindi nga po ito nangyari. Tingnan po natin yung buhay ng dalawang karakter na ito na po, itong mag-ama, si David at saka si Solomon. Si David, siya pong maliit pa, ay isang shepherd, isang astol po, at siya pinagpala ng Panginoon. Ang tawag po sa kanya, he was called the man after God's own heart. Po. So talagang pinagpala siya ng Panginoon, nakitaan siya ng Panginoon ng puso, nakatulad ng puso ng Diyos, kung kaya't siya pinagpala sa lahat ng bagay. Siya po itinaas ng Panginoon, naging simula sa pagiging pastol, siya po yung naging sikat din na sa pagsusulat ng mga awit na po patungkol sa Panginoon. And then siya po ay ginawang mighty warrior ng Panginoon na sa lahat ng labanan, sa lahat ng mga nakapakikibaka, lagi mo nagtatagumpay si Haring David dahil nga po sa basbas. At ito'y dahil kasama niya palagi ang Panginoon. Ano po, ngayon dumating panahon, siya po ay naging hari na, siya ay naging makapangyarihan na. Nakita ng Haring David na siya
siya'y nasa isang palasyo. Bagamat ang Panginoon nakita niya ay nasa isang tent lamang ang tahanan ng Panginoon. So ninais niya na bigyan o tayuan na isang templo ang Panginoon. Ngunit ito, ayon nga sa nasusulat, ay hindi pinayagan ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ang nagtatakda ng lahat ng bagay. Ito ay natupad sa panahon na ng anak ni David na si Haring Solomon. Okay, tignan naman natin ngayon ang buhay ni Haring Solomon. Siya po ay lumaki na isang anak na ng hari na si Haring David. Ito po, binigyan siya ng wisdom ng Panginoon at siya ay lumaki sa isang makapangyarihang bayan, makapangyarihang magulang. Dahil nga si David ay isang kanyang magulang. Makapangyarihang naging isang siyang sikat, mayaman, pinaka-richest na tao sa panahon noon. Ano po? Kung titignan po ninyo na ang pagnanais ni Haring David na tayuan ng ating Panginoon na isang tahanan o templo. Ito po, bagamat kayang-kaya niya sapagkat sa panahon na may kapangyarihan at marami siyang kayamanan, hindi ito pinayagan ng Panginoon sapagkat ang kamay nga po ni Haring David ay nabahira ng maraming dugo dahil nga po sa mga labanan na kanyang ipinaglaban para sa Panginoon. Ito'y ninais ng Panginoon na gawin ng kanyang anak na si Solomon. Amen po. So, sa panahon ni Solomon, alam mo yung Solomon meaning ng Solomon in the Bible is peace. Po, peaceful. So, ito yung kapayapaan sapagkat ang God is love and peaceful. So, yun nais ng Panginoon na siya magtatayo ng tahanan na pinaplano o ninanais itong si David. Amen po. So, tingnan ninyo, na kahit sa mga panahon na yun, kung ang ikaw may kakayahan, kahit ikaw may kakayahan, may kapangyarihan, kung nais mo ay isang bagay o naplanuhin, nais mong gawin, may pangarap kang gawin ito. Ngunit kung ito hindi naayon sa kalooban ng Diyos, ito hindi mangyayari. Ang lahat ng bagay kailangan may basbas at pagpapala ng Panginoon. At dahil si David ay isang taong may takot sa Diyos at talagang umaasa at naglilingkod sa Panginoon, ang lahat nito ay pinabayan niya sa tamang panahon, in the perfect time of the Lord, kung kailan niya ito ninais. At ito nga po yung sinabi niya sa panahon na ni Solomon, isang haring Solomon na binigyan din po ng kapangyarihan ng Panginoon na talino at kayamanan. Tingnan po natin sa dalangin. Ito po isang dalangin ni Haring David kay Solomon. Ito po, basahin po natin sa 1 Chronicle 29:19. Ang sabi niya, "And give to my son, Solomon, a perfect heart to keep your commandments, your testimonies, and your statutes, and to do them all, and to build the temple for which I have made provision." Ganyan po. Na isang ama yung pinanalangin ka ng anak, isang wisdom at ang puso, perfect heart para sumunod sa lahat ng kalooban ng Panginoon. So dito sa dalawang ito, isang ama na nanggaling sa isang lumaki sa labanan po, pero naging hari. At ito yung isang anak ng hari at naging mayaman din naman. Siya nagtupad na lahat ng pangarap ng kanyang ama dahil po sa kalooban ng Diyos. At ang lahat na ito ay dahil inilapit nila sa Panginoon. Kaya't nagkaroon ng katagumpayan ang lahat ng bagay. Amen. Maging si Solomon ay nanalangin din. Yung kanya na po itong tanggapin mula sa kanyang ama. Ang habilin, bago pa namatay ka, habilin ng pagtayo ng tahanan ng Panginoon. Napanalangin naman ng Haring Solomon na ito. Sa 2 Chronicle 1:10, basahin po ninyo ito. Hiningi niya ang panalangin ng wisdom. Pero anong binigay sa kanya ng Panginoon? Binigyan po siya ng wisdom, knowledge, riches, wealth, and honor. Yan po, ipinagkaloob na sa kanya lahat. Sapagkat nakita ng Panginoon yung puso niya, yung katapatan niya sa paglilingkod, kung paano niya ang paglilingkuran ng ang mga taong bayan na ipinaghabilin ng kanyang ama.
ito habilin din naman o pinagkaloob din ng Diyos sa Kanya. Kaya hiningi niya yung wisdom, ngunit higit pa roon ang pinagkaloob ng Diyos sa Kanya. Amen? Napakabuti ng Panginoon po. Kaya makikita natin sa lahat ng bagay na ating pong mga plano. Actually, ito yung verse na ating binasa ay literal nga na tungkol sa pagtatatag ng templo ng Panginoon. Ngunit sa spiritual aspect po, hindi lamang ito patungkol sa pagtatatag ng isang tahanan, maaring ito'y pagtatatag o pagbuo ng isang pamilya o ng isang ministry o ng isang church, ng isang bayan, ano po? O ano pa mang mga pangarap mo sa buhay mo, o pwede natin siyang i-relate sa ganitong bagay. No? Lahat ng mga nais mo, pinapangarap mo sa buhay, ang lahat ng ito ay masasabi natin useless. Ano ibig sabihin? Sabi ng Panginoon, di ba? In vain. Magiging useless, walang saysay, walang silbi ang lahat. Kung ito po ay hindi natin inihingi o idinulog muna sa Panginoon. Yes po, pwede natin magagawa at magagawa natin. Ngunit ito hindi magiging matagumpay. Unlike kung ito po ay ating pinagkatiwala na muna sa ating Panginoon. Sapagkat ito may favor and protection and blessing ng Panginoon na ating pong matatanggap. Once ito ang favor ng Panginoon ay pinagkaloob sa atin. Katulad nga na nangyari na ating dito sa ating church renovation, di ba? Ilang taon? Almost 5 years na nating pinapanalangin na tayo sana bigyan ng Diyos ng budget, ng panahon na ito po ay ating ma-renovate o ma-repair yung lahat ng mga nais natin. Pangarap pa lamang ito. Pero tingnan ninyo yung pagkilos ng Diyos. Kung kailan, actually meron tayong budget. Sakto, enough budget. Hindi pa siya sapat. Hindi siya sobra-sobra. Halos sapat lang. Ano po? Pero itinaon pa natin na nagawa ito sa panahon ng pandemic kung saan nasa crisis ang lahat ng bagay. Pero ang Panginoon kumikilos kahit sa panahon ng crisis. Ito, and praise God dahil matatapos na po tayo sa ating matagal na pinapangarap na long-awaited moment. Ito na, patapos na po ang ating church at talagang ito ay isang malaking biyaya na pinapakita ng Panginoon na siya ay kumikil sa mga taong tumatawag at palaging nananalangin sa Panginoon. Amen. Napurihin natin ang Panginoon. Isang palakpak naman sa Panginoon. Kahit kayo nasa tahanan, papurihan niyo ang Panginoon sa lahat ng mga bagay na sa pinararanas niya sa buhay natin. Amen po. Ano po? Sinabi ko kanina, actually si Solomon ay isa ring sumulat din po ng Ecclesiastes. Kung babasahin ko ang kabuuan nito, sinasabi rin po niya na ang lahat ng bagay is useless. Vanity, all is vanity. Walang kabuluhan kung ang Panginoon ay wala sa atin. Ano po? Dahil yan po ang ating verse. Everything is in vain. Lahat ng efforts mo, lahat ng mga pinaghirapan mo, endeavor, wisdom, pleasure, possession, kung ano mga napundar mo sa buhay mo, lahat ng mga bagay nito ay mawawala rin naman actually. Pero hindi siya ganun na nai-enjoy mo at hindi ka nagiging kasing successful na katulad nga po na na-experience din ni Solomon. Hindi kasing successful kung ito po ay walang basbas ng Panginoon. Amen. So ito po yung na-prove ni Solomon sa kanyang sinulat sa Ecclesiastes. No? So life concludes. Ano pong conclusion natin sa buhay? Number 1, moderate our cares and labor. Ano pong moderate ibig sabihin? No? Moderate. Hindi siya maximum, hindi rin minimum. Sakto-sakto lang. No? Sakto-sakto lang ng ating mga isipin, ating mga nais, ating mga pangarap, ating mga paghihirap. Huwag tayong sumobra, huwag din namang halos hindi ka na lang nangangarap. So, sakto, moderate. Number 2, enjoy what we have. Ibig sabihin, be contented. O anong merong makontento, masaya, maging masaya ka na sa mga bagay na pinagkaloob sa iyo. Number 3, fear God.
Isang bagay ito na kailangan talaga ng kung may katakot ka sa Panginoon, hindi ka makagawa ng anumang pagkakamali o kasalanan sa buhay mo. Number 4, keep His commandments. And what is His commandment? The Bible itself. Andito lahat ng kanyang mga statutes, kanyang mga rules and regulations, ang lahat ng gabay para po tayo makapamuhay ng maayos at may pagkatapatan sa Panginoon. Number 5, excite godliness and faith on God. Excite. Lagi kang ma-excite, no? Yung paggawa ng mga makadiyos na bagay, yung pananampalataya mo, lagi kang mas lalo mong palakasin para sa Panginoon. Number 6, have total dependency upon God. Ayan. Ito po yung dependency. Lahat ng bagay ay iniaasa mo sa Panginoon sapagkat alam mo siya lamang ang nakakapagbigay ng lahat ng bagay na makabubuti sa iyo. So, tayo ngayon nangangarap, nais natin ng magandang buhay. Dahil sa ating mga pinaghirapan natin, gusto natin ma-secure. Gusto natin na ito po ay ating maingatan. Amen po. So, paano bagay na magagawin natin upang ito yung maging successful ang lahat ng ating mga pangarap sa buhay? So, may mga ilang bagay po tayo dito ilagay. Una, present your plans to God. Present your plans. Ano man ang mga plano mo sa buhay? Katulad ni ating pinag-usapan kanina, si King David na po. Ito po iniling niya muna sa Panginoon na ang plano niya, ninais na mangyari pagtayo ng Panginoon ng tahanan, ng templo, ngunit ito ay pinasap na sa Panginoon kung okay o hindi. Amen? Present your plans to God. Number 2, ask for divine favor and blessing. Ayan. Malalaman natin kasi ang Panginoon sumagot din kay David na sa pamamagitan nga po ni Prophet Nathan, no, na siya ay hindi pinapayagan ng Panginoon na magtayo bagkus magiging anak niyang si Solomon. So yung favor, ibinigay naman, ang mga blessing ibinigay naman, pero yung kaganapan ng pagtayo ng tahanan ay napunta nga sa kamay na ni Solomon. So ganyan din po tayo, no, kung anong mga plano natin. Actually, sa church nakita mo, di ba? Ang pananalangin natin, panahon pa ni Pastor Noel. Pero nangyari ito, nagkaroon ng kaganapan sa panahon na ni Pastor Edwin. Ganun kumilos ang Panginoon. Matagal man ang panalangin, magaganap at mangyayari pa rin. In the perfect time of the Lord. Number 3, be prepared for all your undertaking. Lahat ng mga gagawin mo. Maging handa ka. Unti-unti na rin itong paghandaan para pag sinabi ni Lord na okay, go, you're ready. Number 4, be strong and courageous. Ito yung sinabi rin ito ni Haring David kay Solomon, be strong and courageous dahil gagabayan ka ng Panginoon. Number 5, wait for the Lord's perfect timing. Ayan. Katulad nga ito, ano? Pandemic, umulit na naman. Second wave, ano na ba? Third wave, hindi natin alam. Pero yung panalangin, patuloy na panalangin, the perfect time of the Lord, magaganap, mangyayari ang kalooban niya para sa lahat. Lagi natin isipin ito para sa ikabubuti ng lahat. Kaya maghintay lang tayo, huwag tayong maiinip, patuloy tayong umasa at magtiwala sa Panginoon. Amen. Sa ating pong conclusion, basahin po natin sa Psalm 128. Verse 1 hanggang 2. Sabi po rito, 128, 1 hanggang 2. Okay. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na naisig sumunod sa kanyang utos. Number 2, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito'y maligaya at maunlad ang pamumuhay. Amen. Tignan niyo po sa English, ha? Blessed are all who fear the Lord, who walks in His ways. You will eat the fruit of your labor.
blessing and prosperity will be yours. Amen. Napakapalad natin mga kapatid sapagkat ngayon, kilala natin ang Panginoon. Sapagkat ngayon, tayo ay umaasa sa Panginoon. Sapagkat ngayon, tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Kaya ang sinasabi dito, blessing and prosperity. Maging kontento lamang tayo kung anong buhay na meron tayo. Mararanasan mo na yung blessing and prosperity na sinasabi ng Panginoon dito. Maging kontento ka sa buhay. Ang lahat ng bagay. Magkakaroon ka ng peaceful life. Talagang payapa at masaganang buhay na kasama ang Panginoon. Kaya nga kapatid, ang ating pong tinalakay ngayon ay maging gabay sa ating buhay. Na sa lahat ng anumang bagay na ating pong mga nais, mga plano, ang lahat ng ating mga pangarap, ang lahat ay magkakaroon ng kataparan sa pamamagitan ng pagbibigay natin, ng pagkakatiwala natin sa Panginoon. Ito'y naayon sa kanyang kalooban, ipagkakaloob niya. Kung ito'y makabubuti sa atin, ipagkakaloob niya sapagkat ganito ang Panginoon kabuti. Ang Panginoon ay tunay na mapagmahal na Ama. Kaya salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating mga buhay sa araw-araw. Ibigyan natin siya ng papuri at pasasalamat. Patuloy tayo maglingkod sa Panginoon sapagkat ito ang nais niya upang tayo ay maging mabuhay na masaya at mapayapa. Maraming salamat mga kapatid. Patuloy kong dalangin na patuloy na pagpapala sa bawat isa. Kaya nga po, huwag po natin kalimutan ang lahat ng mga habilin ng Panginoon na siya po magiging gabay natin sa ating buhay sa mundong ito. God bless you po. Tayo po manalangin. Salamat Panginoon sa salita mo. Papagtibayin niyo po ito sa amin. Gawin niyo po itong aming kalakasan. Gawin niyo po itong aming gabay, Panginoon. Sa lahat ng aming takbuhin sa buhay, Lord, you are there. Sa lahat ng aming mga pangarap, mga pinagdadaanan, o ano pa man na aming daranasin sa mundo dito, you are there. Pagkat Panginoon, ikaw ang Diyos namin. Ikaw ang siyang Panginoon namin. At siyang gumagabay sa amin. Nagtitiwala kami at patuloy na magtitiwala ang aming mga buhay, ang aming mga pamilya, ang aming mga mahal sa buhay. Ay pinagkakatiwala po namin sa tanging pangalan niyo. Sa pamamagitan po ng aming Panginoong Jesus na siyang tagapagligtas. Maraming po salamat po. Ito ang aming dalangin. Muli, tinataas namin ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless you po mga kapatid. Patuloy po tayo mag-ingat sa ating pong matahanan. God bless. Yan po, nawa po tayo pinagpala sa mensaheng ating nadinig at nawa po ito'y tumimo sa ating puso't isipan at sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Ngayon po, tayo naman po idadako sa ating closing prayer na pangungunahanin po ng isa sa ating kabataan na si Sister Mitch. Po ay manatili sa pasensya ng ating Panginoon. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa isa na naman pong matagumpay na umaga na pinagkaloob niyo po sa amin na kahit nalayo po kami sa inyong bahay-sambahan at sa isa't isa ay tuloy pa rin po ang papuri at pagsamba natin sa inyo. Salamat din po sa inihanda niyong mensahe sa amin ngayon at nawa po ay isabuhay po namin ito. At salamat po sa buhay ng inyong mga anak na patuloy niyo pong ginagamit para sa inyong simbahan para magbigay hikayat sa mga taong nasa paligid nila. Continue to
guide us, protect us, lalo na po sa pandemang nangyayari po. At gabayan niyo po ang mga pamilya po namin na malayo po sa amin, O Lord God. And God bless us all, and may all the glory and honor come back to us and everything that we do. In Jesus' mighty name we pray, amen.